This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Nais mo bang makamtan ang simpleng kaligtasan o ang pinakamataas na kaluwalhatian na tinatawag na kadakilaan? Ano ang handa nating isakripisyo para tunay natin makamtan at lumapit kay Hesukristo at maabot ang kaloob ng Ama natin sa langit? My dear brothers and sisters, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, ating matutunan ang doktrina at mga tipan, section 76 hanggang section 50. Kadakilaan, ang pinakamataas na uri ng kaligtasan. Sa doktrina at mga tipan, section 76, verses 39 hanggang 44. Ipinaliwanag na lahat tayo ay niligtas mula sa espiritual na kamatayan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesukristo. Siya ang tagapagligtas na nagdala ng pagbabayad sala upang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakataon bumalik sa Ama. Ngunit sa mga talata 50 hanggang 70, inilarawan ang kadakilaan bilang pinakamataas na uri ng kaligtasan na nakalaan sa mga tumanggap ng kanyang patutuo. Tumupad ng mga tipan at nalinis sa kanilang mga kasalanan. Hindi lamang ito pagkatakas mula sa kaparusahan, kundi lubos na pakikiisa sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa ating makabagong panahon, marami ang kontento sa mababaw na pananampalataya. Pero ang hamon sa atin ay mangahas na magsumikap tungo sa kadakilaan. Ang buhay na may walang hanggan, kapayapaan at kagalakan. Naalala ko ang isang kapatid na si Brother Daniel. Noong kabataan niya, marami siyang maling landas na tinahak. Pero nang maunawaan niya ang tungkol sa kadakilaan, nagbago siya. Sinimulan niyang tuparin ang mga tipan, lumapit sa sakramento ng may kababaang loob. At taimtim na ipinamumuhay ang Ebanghelyo. Sabi niya, mas matamis ang bawat araw kapag alam mong umaakyat ka sa pinakamataas na bundok kasama ang tagapagligtas. Mga kapatid, ito ang panahon na piliin natin ang mas dakilang landas. Kung kaya nating magpursige sa pag-aaral, pagdarasal at paggawa ng mabuti, kagabayan tayo ng Espiritu Santo. Tayo ang magpatutuo sa mundo na may buhay na anak ng Diyos na handang akayin tayo tungo sa kadakilaan. Buong puso kong pinatutuhanan na si Hesukristo ang tagapagligtas at tagapamagitan. Alam ko na sa pamamagitan ng kanyang biyaya at atonement, hindi lamang kaligtasan ang matatamo natin, kundi kadakilaan kasama ng ating Ama sa langit. Ang kaligtasan ay inaalok sa atin, ngunit ang kadakilaan ay gantimpala ng mga tapat na sumusunod sa Kanya. Nasa atin ang desisyong magpatuloy sa landas ng tipan at magpakalinis araw-araw. My dear brothers and sisters, napakaganda yung ating pinag-aralan ngayong araw na ito, ngayong hapon. Tungkol siya sa kadakilaan at kaligtasan, salvation at eternal life. Naalala ko habang binabahagi ko yung pinag-aaralan natin ngayon o pag-aaralan natin ngayon, naalala ko yung isang member sa Novaliches Ward. Doon ako na-assign noon
nang ako isang full-time missionary pa po. Matanda na siya nasa 60 plus. Parati siya nag-work sa amin. Andin yung anak niya ay hindi pa miyembro ng simbahan. Galing po siya sa ibang sekta. Sa katandaan ng edad po, parati siya nag-work sa amin. Halos every other day. Tapos parati ko siyang pinapatawa. Tapos nanala ko pa kasi si nanay, pag tumatawa siya kasi para wala siyang ngipin Tapos tumatawa siyang ganun. Yung napaka-vivid ng memory po na in that time hindi ko masyadong na-appreciate. Na-appreciate ko lang na parati siya nag-work sa amin. Pag late kami, sabi niya, Elder, late na naman kayo. O tayo na, punta na natin. Saan yung work natin? Sino pupuntahan natin? Napakatibay, napakalakas ang pananampalataya ni nanay. Sabi niya sa amin, alam niyo ba, Elder? Sabi niya sa akin, na kung hindi totoong simbahan, hindi ako magsistay dito. Pero dahil totoo yung simbahan, in my old age, nakikita ninyo nag-work pa ako sa inyo. At doon ko na-appreciate ngayon yung sipag ni nanay. Imagine natin, the age of 60 siguro si nanay Kasi puti na yung buhok niya, tapos medyo skinny si nanay. Ano yan, talagang masipag, talagang on time. Tapos yung kanyang anak, tinuturuan namin. I'm not sure ngayon if member na yung anak niya o hindi. Pero yung memories na ibinigay ni nanay sa akin, ay hindi ko makakalimutan yon. Parati kong sinasapuso na pag may tao kong kilala na matanda, na masipag mag-missionary work, si nanay na. And mga minamahal kong kapatid, dyan sa story na yan ay binahagi ko, doon ko nakita yung salvation and exaltation o buhay na walang hanggan. Nakasama ang Diyos. Iba din yung buhay na walang hanggan, iba din yung buhay na walang hanggan na kasama natin yung ating Ama sa Langit. Yung parang dali lang sabihin, gusto kong ma-exalt, gusto ko yung exaltation, yung buhay na walang hanggan kasama yung Ama natin sa langit. Pero yung pag ibabalik sa atin yung tanong na isinasabuhay ba natin yung mga salita ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Yung mga turo niya ay nakatatak sa puso natin at isipan? Tunay ba tayo sa ating intensyon sa paglilingkod sa Kanya? Yung mga decisions ba natin ay tama? Or ginagawa natin na medyo i-bend konti para na umayon sa ating standard? Ginagawa ba natin is yung kagustuhan ng Diyos o kagustuhan lang natin? Yung ating bang logic ay logic ng Panginoon or logic ng tao? Sa kwento ni nanay, doon ako humuhugot ng ng inspirasyon na hindi lang yung after ng mission, ilalagay ko yung aking damit sa loob ng aparador, babalik ako sa mundo. Doon ko nakita na walang kasing tamis yung nakikita ko kasi sa kanya pag nag-work sa amin, tuwang-tuba siya . Yun yung tunay na para sa akin, yung qualification papunta sa buhay na walang hanggan kasama ng ating Ama sa Langit or kadakilaan. Kasi yung salvation para sa lahat yun . Meron nga tayong mga kingdom sa pupuntahan tulad ng celestial, terrestrial at celestial na mga kingdoms. Pero yung kadakilaan o buhay na walang hanggan na kasama yung ating Ama sa Langit, ibang level na yun, di po ba? Madali siyang sabihin, pero mahirap siyang gawin kung hindi natin ito sinasa puso. Nagustuhan ko rin yung kwento ni Brother Daniel na kung saan sa buhay niya ay may mga pagkakamali siyang nagawa, pero nang tumuwid siya sa buhay niya, yung gusto niyang ituwid na yung mga pagkakamali niya, ay nagsimula siya magsimba, nagsimula siya na pumunta sa temple, yung mga tipan, nag-renew siya ng tipan niya hanggang endure to the end. Alam ko hindi naman madali na biglaan magbabago tayo. Dahan-dahan sa buhay natin. At makikita natin yung changes na
Hindi lang binabago ng Diyos yung spiritual nating aspeto, pati mismo yung temporal nating pamumuhay tinutulungan tayo. Kasi sabi ko nga, nakasulat na lahat ng bagay is spiritual. Ibig sabihin nun na pagpapalain tayo ng ating masalangit, tayo at ang ating mga henerasyon, yung ating mga anak, yung ating pamilya. Sabi niya nga sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumansampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito makita natin, mga kapatid, kung siguro hindi nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay, ay mahihirapan tayo, no? Imagine natin pag wala yung atonement. Imagine natin pag hindi nagbayad sala yung ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo makakabalik sa ating Ama sa Langit? Kahit na anong gawin nating pagsusumikap. Kasi walang tagapamagitan between ang ating Ama sa Langit at tayo. Walang magre-redeem sa mga kasalanan natin. Kaya yung sabi na through grace maliligtas tayo, may punto yun. Kasi kahit na anong gawin natin, hindi tayo makakapunta sa Ama eh. Kaya may gawin tayo. No? Iba yung nagsusumikap at iba din yung nagbabaliwala. Ibig sabihin nun, yung grace ay para sa akin, nag-work lang siya pag may ginagawa tayo. Kasi yung mga bagay na hindi na natin kaya at hindi natin, sabi nga, yung hindi natin na perfect bilang tao, yung grace ng Panginoon, siya yung pupuno sa mga kakulangan natin. Siya yung magre-redeem sa mga kakulangan natin. No? And sabi nga, work without faith without work is dead. Yung pananampalataya na walang gawa, patay siya. And kailangan natin na magsumikap. Yung bang araw-araw ng buhay natin, pag may mga pagkakamali tayo na nagagawa, may mga temptasyon na nadadala tayo, andun yung biyaya ng pagpapakumbaba at ang biyaya ng pagsisisi para na matanggap natin ang kapatawaran at ang grasya ng ating Panginoon. Sabi sa Doktrina at Mga Tipan, section 132 verse 20, sila'y magiging mga Diyos sapagkat wala nang magiging wakas ang kanilang kapangyarihan. Kaya't sila ay walang hanggan, sapagkat sila'y nagpapatuloy kung gayon sila ay magiging ganap. So dito makikita natin na small d, na yung lahat ng talagang nagsumikap na sundin yung mga kautusan ng Diyos at naging tapat sa kanilang mga tipan. Isa tayo doon na magiging katulad din niya. Pero huwag tayong may misconcept na parang ang dali lang, ay siguro lahat kayo, ibig sabihin lahat kayo magiging Diyos. That is a privilege na binigay ng ating Ama sa Langit sa atin. Pero ang tanong, kaya ba natin? Kasi may criteria yun eh. May mga bagay tayong sundin. Mahirap siya. Hindi siya madali. Bakit mahirap bang maging madali ba maging faithful araw-araw? Kung mayroon ka mga challenges na hinaharap sa buhay, di po ba hindi? Hindi po madali yung mga requirements na binibigay ng ating Ama sa Langit sa atin. Pero gusto niya na ma-obtain natin yung pinakamataas na glory. Yun nga ang buhay na walang hanggan kasama ng ating Ama sa Langit. No, na doon ay magpapatuloy tayong umunlad, matuto, and mag-progress, no, umunlad. Ibig sabihin no, na kasama natin yung Ama sa Langit, and yung buhay natin magpapatuloy, maraming mga task na bibigay sa atin, mga responsibilidad or mga calling na bibigay sa atin. No, para yung progression ng mundo ay lalawak at lalawak. Pero hindi madali. Bumalik tayo sa mundo. Sa ngayon yung sitwasyon natin na kung saan gusto ng ating Ama sa Langit na maramdaman natin yung pagmamahal niya. Gusto ng ating Ama sa Langit na
sa hirap ng ating pinagdadaanan, kung yun yung goal natin, the reason why pumunta tayo sa templo, the reason why na nire-renew natin yung ating covenant sa Kanya, kasi gusto natin siya makapiling balang araw. At sabi niya na tutulungan niya tayo, makita natin yung influence niya sa buhay natin. Tulad na experience ko po ngayon, nag-apply po ako kahapon ng leave at na-approve. And ngayon pong hapon na ito ay hindi na po ako babalik sa trabaho kasi magpe-prepare pa po kami, magpapahinga, magpe-prepare pa po kami ng mga gamit. Kasi bukas mo ng umaga, alas 4 ng madaling araw, ay magbabantay na pupunta na po kami sa bus station para makapunta po sa templo. Siguro Thursday, bukas ng siguro before noon time andun na po kami. It's a blessing and opportunity na makapag-renew ng covenant at makarating doon. Alam niyo po, speaking ng templo, minsan may mga time sa buhay natin na ang daling bumili ng gamit, no? Load ng cellphone, mga damit, yung mga gamit sa bahay. Pag meron tayong bilhin, may mga gold, ang bilis. Pero pansin nyo rin ba na ilang years na tayo hindi nakakabalik sa templo? At yung isa sa mga reasons natin is wala tayong pamasahe. O hindi natin kaya. Minsan napakalapit na lang templo sa atin. Kung una na temptation at challenges, yung pera. Pangalawa is wala ng time. Yun yung ibibigay sa ating temptation at challenges eh. Hindi tayo makapunta na naman, even though may pera tayo kasi, ay may trabaho ako. No, wala akong time. Pero napansin nyo rin ba bakit may mga ganong problema? Gusto ng ating masalangit na ma-renew tayo ng ating covenants at makita natin kung ano ba talaga yung importanteng mahalagang bagay sa mundo. And yung mga challenges at mga temptation, ito yung naghumahad lang sa atin para makita yon. In terms of money, in terms of time, at sarili natin, yung desire. Alam ko na mahal tayo ng ating masalangit. Gusto ng ating masalangit na mag-grow tayo spiritually, temporally, sa anumang aspeto ng buhay natin. Napakaganda po na bumalik sa templo. At i-pray natin, panalangin natin na maging safe lang tayo. Basbasan yung pamilya natin na naiwan sa bahay natin. And the Lord will bless us abundantly na hindi natin nakikita. No, pero makita natin ito sa buhay natin in the future or ngayon. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama ngayong hapon na ito. Ako po'y masaya na tayo po uli ay nagsasama-sama. Kayo po dyan na nakikinig sa inyong mga bahay. And naway po na ang banal na Espiritu ay manahan sa inyong mga kabahayan. Magbigay ng saya at ligaya sa atin. At hinihiling ko po na nasa maayos po kayong kalagayan, na yung mga dasal po ninyo ay diringgin ng ating Ama sa Langit. And as we continue to renew our covenant sa ating Panginoon, as we continue na sundin yung mga kautusan niya, the Lord will provide. Ang ating Ama sa Langit ay titingin sa atin and tutulungan po niya tayo. Mapagmahal po yung ating Ama sa Langit. And ito po yung aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.